Amen. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Hallelujah. Diyos. Hallelujah. Praise God.
Amen. Purihin po natin ang Panginoon. God is good. All the time, God is good. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Welcome po sa ating midweek fellowship. Alam ko po na tayo po ay maraming gustong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Gaya po ng ating buhay, siyempre alam na po natin lahat na ito ay pahiram lang po sa atin ng ating Panginoon. Kaya po tayo ay magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon sa ganitong pagkakataon na pinapapurihan po natin ang ating Panginoon sa ating pagpupuri sa gawain na ito. At higit po sa lahat na siya po yung mataas, siya po yung madakila sa pagkakataon na ito. Amen? Minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Oh, praise your name, Jesus! Patuloy natin i-enjoy ang presensya ng Panginoon. Glory to God! Let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord! Let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord! I praise in the valley. I praise on the mountains. I praise
and strength. Great are you, Lord, and greatly to be praised. Great are your ways, great are your works. Great are you, Lord, in all the earth. Oh, great is your power. Great is your power, Jesus. great is your strength. Great are you, Lord, and greatly to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Glory, glory, hallelujah.
kailanman, Panginoon, hindi kami mapapagod magpuri at sumamba sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Because in praising, there is power, Panginoong Jesus. In praising, there is healing, Panginoon. And in praising, there is victory, Panginoong Jesus. Kaya walang makapipigil na anuman, sino man sa aming pagpupuri ngayon, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa kalakasan ito, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa aming lahat, Panginoong Jesus. Hallelujah. Napagod man ang aming physical na katawan, Panginoon, sa pagtatrabaho, kung ano man yung pinagkakaabalahan namin, Panginoon. Pero hindi magbabago, Panginoon. Ikaw yung source ng strength namin, Panginoong Jesus. Kaya nagagawa namin mag-enjoy sa presensya mo. Nagagawa namin pumalakpak, sumayaw, magpuri, sumigaw, Panginoong Jesus, ng buong lakas. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw yung source ng joy namin, Panginoon. Na ano man ang pinagdadaanan namin ngayon, Panginoong Jesus, patuloy namin na-enjoy yung presensya mo, Lord God. Hallelujah. Nawawala ko ano man yung mga kaabalahan, nawawala yung mga isipin, mga worries namin, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoong Jesus, kasama ka namin. Araw-araw, Panginoon, araw-araw ng buhay namin, Panginoong Jesus, kasama ka namin, aming Diyos. Hallelujah. 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 At salamat sa privilege na ito, Panginoon, na meron kaming sigla, nakakaharap kami sa iyo, Panginoon, nakapagbabalik kami ng papuri at parangal para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kundi dahil sa kalakasang binigay mo, Panginoon, kundi dahil sa pag-ibig mo, Panginoong Jesus, alam namin, Lord, hallelujah, ito yung reason namin, Panginoon, kung bakit nagagawa namin ang lahat ng bagay nito. It is all because of your grace. It is all because of your glory, Panginoon. It is all because of your love for us. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Hallelujah. 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 Sa oras na ito, Panginoon, patuloy kaming aawit. Patuloy ka naming sasambahin. I-declare namin, Panginoon, na wala nang ibang Diyos kundi ikaw sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Glory to God. Kaya ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, pasasalamat, pagdakila, para lamang sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave.
sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Let's lift up our voice and sing praises to Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, you are awesome. Hallelujah. Be glorified. Be magnified. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. You are worthy of all our praises. Hallelujah, Jesus. Sing praises to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lift your voices. Sing hallelujah. Glory, glory, Lord. Praise your name. Praise your name. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Alam ko po na naihanda na po natin yung ating sarili sa mabiyaya na pagpupuri sa narinig natin na awitin na ating napakinggan. At dito po tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon sa oras na ito ang makapakinig naman ng salita ng Diyos. Sa series po, The Power of the Name of Jesus, na ang topic po ay Deliverance from Bondage of the Name of Jesus, na i-discuss po sa atin ang ating kapatid na si Brother Bobby Lopez. Minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa pagsisimula po ng gawain natin sa araw na ito, simulan natin ito sa pamamagitan ng isang maigsing pananalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa patuloy na buhay na kaloob mo sa bawat isa. Salamat sa pamamagitan ng gawain ito na patuloy namin na napagbubulay-bulayin at naaaral namin ang iyong mga salita. Patuloy na nakikilala namin ang aming sarili at patuloy na natutulungan kami nito na lumago, Panginoon, sa buhay pananampalataya. Patuloy na tinutulungan kami nito na makabangon, tumatag sa aming pananalig, at salamat sa iyong patuloy din na pagtutuwid sa pamamagitan ng iyong mga salita. Nagiging patuloy na pagpapala ito upang patuloy na kaming lumago at makapagpatuloy
sa buhay pananampalataya. Muli, sa pag-aaral namin ngayong gabi, baluti kami ng iyong spirito at ng iyong dugo upang maunawaan namin yung mensahe mo, personal na mensahe mo sa bawat isa, nagdudulot ng kagalakan, kapayapaan, at pagpapala. Sa pangalan ni Kristo, ang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, mapagpalayang umaga sa ating lahat at ang paksa po natin sa pagpapatuloy pa din ng seryeng The Power in the Name of Jesus ay Deliverance from Bondage in the Name of Jesus. Ano nga po ba yung tinatawag nating bandage? No? Sa Filipino, kung ililiwat po natin yung salitang bandage, ang ibig sabihin po nito ay pagka-alipin, no? O pagka-alipin, pagkabilanggo, no? Parang naroon ka sa isang sitwasyon na hindi ka makaalis. Kaya naaalipin ka nito, natatali ka dito, no? At marami po ito at iba't iba po yung mukha at anyo nito, no? Yung siguro isa dun sa mga physical manifestations nito, yung nandun ka sa loob ng isang kulungan, no? Physically, you are being surrounded by uh, yung ano po, yung rehas, no? Na nagiging barrier para makalabas at pasok ka ng malaya sa isang partikular na espasyo. O pwedeng wala namang rehas na bakal, pero naaalipin ka. At ang pagkaalipin, no, or yung tinatawag natin na bandage, no, pwedeng internal, no, nagaganap sa loob mismo ng ating pagkatao. Hindi tayo makalaya dun sa isang kasalanan. No? Kumbaga parang, um, well, ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi isang perpektong buhay. No? Sabi nga natin, as we always define Christianity, um, ito yung buhay ng araw-araw na pagsusuko sa Diyos. And little by little, the good thing about being a Christian is, although you're not yet perfect, no, but you keep on growing in faith, no? Hindi ka man nababago bawat araw, but then you are beginning to recognize yung pagkakamali, tunti-unti sa biyaya ng Diyos. No? Yung realization na yun, yung nagtutulak sa iyo sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, patuloy na pakikinig ng salita, mga tao na tunay na nagmamahal sa iyo na magbago ka, no? Sa pamamagitan ng biyaya at kaloob ni Kristo. Ano pa yung halimbawa ng pagkaalipin? Yung addiction. Yung bang paulit-ulit mo na ginagawa ang isang bagay. Ayaw mo nang gawin, pero hinahanap-hanap ng iyong katawan. No? Hindi na nakabubuti sa iyo, pero patuloy at patuloy mo pa din ginagawa. Ayaw mo nang gawin, pero ginagawa mo pa din. No? Alam mong hindi makakabuti, pero paulit-ulit mo pa din siyang ginagawa. Takot, pangamba, mga negatibong pag-iisip. No? Ito yung mga klase ng pagkaalipin na hindi madaling kabakahin. No? It will really take some time. It will really take some courage. At kailangan mo ng Diyos. No? Para mapagtagumpayan yung mga bagay na ito sa buhay. And because of that, yung bandage, it can cause us to feel being isolated. No? Parang pag naaalipin ka, parang feeling mo, you're fighting the battle all alone. Parang there's no way out of it. Para bang
lumulubog ka na lang dun sa kumunoy and no one else can help you, not even yourself. So there's feeling of hopelessness. And parang ikaw mismo, you're beginning to doubt yourself. You're beginning to fear that there's really no chance at all, no? Para makaalis dito, para makalaya dito. Maraming anyo at muka sa bawat isa sa atin, no? Iba-iba yung kwento ng buhay natin. Iba-iba yung istorya natin. Iba-iba yung karanasan natin. Iba-iba yung mga bagay na umalipin sa atin sa nakalipas o maaaring nakakaalipin sa atin ngayon. And it really gives us parang alam niyo po yung parang baka inaalis nito yung peace of mind natin, yung self-worth natin, no? Yung hope natin. No? But the Lord has a good news for every one of us who is now in pain, who is now suffering sa mga wala ng masilungan, sa mga wala ng matakbuhan, sa mga punong-puno na ng takot, sa marami ng pagdududa, sa mga wala ng mapagsabihan, sa mga pagod na, sa mga punong-puno na, sa mga tao sa buhay. Mayroong isang Diyos na nagkakaloob sa atin ng kalayaan mula sa lahat ng uri ng pagkaalipin. And His name is Jesus. Meron pa po. Meron pang daan. If at this point in your life, you've been thinking to end your life because you cannot see hope anymore, kabila yung napipressure ka, sakit ka na, wala ka nang nararamdaman. Because some people are very busy destroying your reputation. At ikaw mismo parang nawawalan ka na rin ng tiwala sa sarili mo. Merong isang Jesus na nagsasabing, kaya pa din kitang iahon. Makakabangon ka muli. Kung sa tingin mo maraming bagay na pinagkakait sa iyo, ng mga bagay sa mga bagay na yon, sa tingin mo doon ka magiging masaya o sa mga tao na yon magiging masaya ka, pero ipinagdadamot sa iyo. The good news is, you can find happiness in Jesus with or without those people. Ang sabi sa Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is on me. Ang nagsasalita po dito si Jesus habang binabasa po niya yung particular na passage na ito ng Bible mula po dun sa aklat ni Isaias. Because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Ang sabi ng Panginoong Yesus, sumasa akin ang Espiritu ng Diyos sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha at isinugo niya ako upang ipahayag ang pagpapalaya o ang kalayaan para sa mga bihag. So, this is the very reason why Jesus came. Si Jesus, pumarito, isa sa mga dahilan niya, ayaw pang ipahayag na ang mga bihag ay makalalaya.
Anumang anyo po yan ng pagkabihag, be it vices, be it sin, be it life of immorality, no? Pagkabaon sa utang, no? Takot, pangamba, name it. There's one in the name of Jesus who will stand with you. Merong isang Jesus na nagsasabing, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Iwanan ka man ng mga tao, mag-isa ka man, no? Feeling mo man mag-isa ka, merong isa na laging sasama sa iyo. Mga parang, sometimes we will reach a point in our lives when we feel all alone, na parang nandun tayo sa wilderness. Fear not. Iwanan ka man ng lahat. Ipagtabuyan ka man ng lahat. Merong isa na hindi ka itataboy. Merong isa na sasamahan ka palagi. Kahit mag-isa ka. Ang pangalan niya, Jesus. At may pangako siya. Hindi ka habang buhay na malulungkot. Hindi ka habang buhay na nasa ganyang sitwasyon. Sinira ka man ng ibang tao, winasa ka man ng ibang tao, but praise God, mayroong isang Diyos na muling bubuo sa iyo. Kinondem ka man ng ibang tao, mayroong isang Jesus pa din na pupulot at pupulot sa iyo, ano man ang reputasyon mo. Muli ka niyang bubuin sapagkat siya yung tunay na nagmamahal. He will never break you. He will fix you. Salamat. Mayroon tayong Jesus. Tanong po, paano niya tayo palalayain mula sa pagkaalipin? No? Number one, ang sabi, through His sacrifice on the cross, He paid the penalty for our sin, which is the root cause of all bondage. Sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, nabayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Now, ano po ang kaugnayan ng kasalanan doon sa ating pagkaalipin? As I pointed out earlier, the root cause of all bondage is sin. Naaalipin tayo ng takot. Naaalipin tayo ng adiksyon. Naaalipin tayo ng kung ano pa mang bagay na umaalipin sa atin. All because of sin. But this is the good news. Ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Ano po ang sabi? Gayon na lamang, for God so loved the world. Na, ano kayo ibig sabihin? Alam niyo po, sabi natin when we say so loved, you are not just loved by the Lord. Ibig sabihin, there's no way to define, there's no way to describe how much He loves us. And for God so loved the world, parang it's another way of saying na, gaano ka pa man kadumi, gaano ka pa man kasama, kaya ka pa ding mahalin ng Diyos. Ano man yung ating mga previous background sa buhay natin, He will never condemn you. Gaano man tayo kadumi,
we still have a chance to enjoy God's presence in our lives. Na ang masarap, kumbaga parang ganito, kahit ang dami mong mali, pag umuwi ka, you will never hear any single word from God. All you can feel from God is love. But the same love that we receive from God is the same love, no, that will teach us, that will mold us to become the child that He wants us to become. Yung pag-ibig na yun ng Diyos na naging dahilan ng paglapit natin sa Kanya, yung parehong pag-ibig din na yun, yung babago sa atin. Ang napakasarap lang dito na malaya tayong nakakalapit sa Diyos. Sapagkat alam natin na ang Diyos natin ay pag-ibig. Yung mga pagkakamali natin, ito yung nagiging dahilan nung makilala natin si Jesus, hindi para lumayo sa Kanya. Kundi ito yung nagiging dahilan para lalo tayong lumapit sa Kanya at times na nakikita natin that we are unworthy. Because alam natin na nobody else can fix our lives except the Lord, except Jesus. So He's drawing us closer to Him kapag sa mga panahon na nagkakamali tayo rather than before na lalo tayong nagwi-withdraw sa Diyos. Kasi alam natin, malaya na tayong makakalapit sa trono ng mahabaging Diyos. At ito yung patuloy na bumabago sa atin. Not really our effort, but it is the grace of God na patuloy nating nararamdaman, nararanasan kahit paulit-ulit pa tayo magkamali sa Diyos. No? Ito yung bumabago sa atin kasi we are reaching a point in our lives na, Lord, nahihiya na ako sa iyo. Kasi patuloy mo pa din akong tinatanggap. Ito yung nagiging dahilan, yung pag-ibig nating nararamdaman sa Kanya para tayo na para unti-unti, i-distance na natin yung sarili natin sa kasalanan. Kasi ang nakikita natin all throughout our lives ay yung grace. Kaya hindi nagiging dahilan ng grace para abusuhin natin ng Diyos. Hindi ito nagiging lisensya para magpatuloy tayo sa pagkakasala. Kundi yung grace na tinatanggap natin at pag-ibig natin sa Diyos, ito yung nagiging dahilan. Dahil ayaw na natin siyang masaktan. Dahil sa laki ng biyaya, pagtitiwala, pagmamahal na binibigay pa din ng Diyos. Kahit hindi na tayo karapat-dapat. And another thing, no? Kung paano tayo makakalaya sa bondage is, kung paano tayo ma-deliver ni Jesus sa bondage ay binigyan niya tayo ng kapangyarihan ng banal na spirito para mapagtagumpayan natin lahat ng pagsubok na pwede nating harapin sa buhay. No? Ang sabi sa Roma 8:2, For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. No? So, ang nagbigay ng laya sa atin mula sa kasalanan at kamatayan ay yung spirito ng buhay ni Kristo na nasa atin. And that same Spirit of Christ that is in us, it is the same Spirit, no, na nag-e-empower sa atin para patuloy na makabangon, tayo nadadapa, at patuloy ng lakad para matating natin yung hangganan, ang buhay na hantong sa langit. We are not perfect. Perhaps, baka nandun tayo ngayon sa sitwasyon ng buhay natin na dapa tayo. Baka nandun tayo sa sitwasyon ng buhay natin na hirap tayo makabangon. But don't you worry. We have Jesus who can fix everything. We have Jesus who can help us, no, na makapagpatuloy tayo sa ating buhay. We will never face our battle alone. We may feel all alone, but that doesn't mean it is true. Pakiramdam lang natin yun. Sapagkat maging sa pinakamabigat na panahon ng buhay natin, hindi tayo iiwan.
Di pababayaan man ni Jesus. We can trust somebody, no, who died for us 2,000 years ago. We can put all our faith and trust in Jesus. Kay Jesus lang. So, paano natin pang-araw-araw ng pangahawakan yung kalayaan na ibinigay sa atin ni Jesus mula dun sa lahat ng pagkaalipin, no, na naranasan natin? First, we need to confess our sins to God and ask for forgiveness. No, it is impossible for us to be free, no, from all kinds of bondages, no, without drawing ourselves closer to Jesus, without establishing a firm relationship, no, without establishing a relationship with Jesus. No, lagi at magsisimula na kailangang makilala natin si Jesus. Lagi at lagi magsisimula tayo na mabuo uli yung relasyon na meron tayo sa Diyos. And how are we going to start with that? No, na simple lang kasi meron na tayong relasyon sa Diyos dati. Simula pa sa ating mga ninuno. Kaya nga lang, nasira yun ang kasalanan. Sin ruins everything. Pero there's a way para mapanumbalik uli yung relasyon na yun. Nandiyan na si Jesus. Ang gagawin, kumbaga parang para magawa ni Jesus, yung dapat niyang gawin sa buhay natin. We need to do one thing. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang sabi, kung ipapahayag lamang natin ang ating mga kasalanan, makakaasa kanya tayong patatawarin sa mga kasalanan sapagkat siya ay tapat. At ang sabi niya, nilinisan niya tayo mula sa lahat ng karumihan. Salamat, walang ipipwera ang Diyos. Ano man ang kasalanan, ano man ang pagkukulang, there is still this forgiveness that God is being offered to us. And we have this wonderful promise na naman yung karumihan na meron tayo, kaya niya linisin ang lahat ng yun. And by faith through Jesus, if we will gonna confess our sins to Him and we will accept Him as our Lord and Savior, what's the promise? Malinis ulit tayo sa paningin ng Diyos because of the blood of Jesus, because of the blood of the Lamb. Alam niyo po, as Christians, we always need to be reminded kung nalayo ka man sa Panginoon, napahiwalay ka, nagkamali ka, nagkasala ka, nadapa ka, hindi tao ang Diyos. Ang Diyos ay mananatiling Diyos. At ito po yung maganda. Pwede tayo lagi bumalik sa Diyos. At ang lagi magandang alalahanin, naligtas tayo mula sa simula, hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa walang hanggang biyaya ng Diyos. At ang biyaya na yun ng Diyos, yung magsusustain pa rin sa atin, maging sa pagbabalik natin. Ang kailangan lang natin bumalik muli. Ito yung malaking pinagkaiba ni Pedro at ni Judas. They both betrayed Jesus. Pero bumalik si Jesus, bumalik si Pedro. Ito pinagkaiba ni Pedro kay Judas. Bumalik si Pedro kay Jesus. Lumapit muli si Pedro kay Jesus. After betraying Jesus, he betrayed Jesus thrice. Pero sa huli, he realized, apart from Jesus, I can do nothing. Bumalik uli siya
sa Panginoon. Minsan hinihintay lang tayo ng Panginoon, parang yung kwento ng alimugang anak. Bumalik lang ulit tayo sa Kanya. There is a way out of the trouble where you are right now. There's a way out of yung utang ba yan? Karamdaman ba yan? Takot ba yan? Bumalik lang tayo lagi kay Jesus. Sapagkat ang sabi ng salita, hindi niya itataboy ang sino mang lalapit sa Kanya. How to claim our freedom? We need to ask Jesus to deliver us from whatever is binding us. Ang sabi ng Panginoon, kumatok at tayo pambubuksan. Humingi at tayo ay bibigyan. At bakit tayo lalapit kay Jesus? At bakit kay Jesus tayo lalapit? Bakit sa Kanya tayo kakatok? Bakit sa Kanya tayo hihingi? Because no one else and nobody else can free us from all kinds of bondages except Jesus. And no one else is offering rest except Jesus. Anong sabi niya? Matthew 11:28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Isa lang po yung nangangako na bibigyan niya po tayo ng kapahingahan. At sa isa lang din po natin matatagpuan ng kapahingahan. Kay Jesus. Hindi sa mga tao, hindi sa kapangyarihan, hindi sa pera, hindi sa kung ano pa mang bagay. Matatagpuan lang natin yun kay Jesus. Ano pa? Paano natin mapanghahawakan yung kalayaan na yun? Nakalob sa atin ng Diyos. Believe that Jesus has the power to set you free and stand on His promises. Maniwala tayo sa kayang gawin sa buhay natin ni Jesus. Mangyari, sabi nga ng salita, mangyari ang ayon sa ating pananampalataya. No? Magtiwala tayo sa kanyang mga pangako. Ang sabi Roma 8:28, ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag niya ay sa Kanyang panukala para sa kanilang ikabubuti. Ano yung pwede natin gawin? Isa lang pwede natin gawin. So that can continuously work in our lives. Have faith in Jesus. Have faith in all His promises. Pangawakan natin ang mga pangako niya. Roma 8:36. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Ang sino mang pinalaya ng anak ng tao ay tunay na malaya. At ang kalayaan na yun, matatagpuan lang kay Jesus. Salamat, may tunay na kalayaan kay Jesus. Pwedeng hindi mo agad-agad yan maramdaman, hindi mo agad-agad makita yan, pero we have to focus on Jesus. And how are we going to do that? We have to focus on His promises. Kaya ang sabi, renew your mind with God's Word. Sabi dito, the Bible is full of verses that can encourage and strengthen you in your walk with Christ. So para manatili tayong nakakalakad sa kalooban ng Diyos, maging sa mga panahon na na-stop man tayo for a time dahil nadapa, nahihirapan tayong bumangon, well, there's no substitute dun sa Word of God. Yung substitute ng Word of God, yun yung mag-nurture sa ating spirit para makabangon uli at makalakad tayo pagkatapos ng ating pagkadapa. Kaya ang sabi sa Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Magbago na raw po tayo ng pag-iisip. Huwag na daw po tayong umayong sa takbo ng sanlibutan ito. Magbago na tayo ng ating pag-iisip para malaman natin kung ano yung mabuti, katanggap-tanggap, at ganap na kalooban ng Diyos. Mga kapatid,
Walang pamalit. Saan? Walang pamalit doon sa salita ng Diyos. Sabi nga, nagkaroon tayo ng pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos na wala ding iba kundi si Jesus. At ito rin parehong salita na ito ng Diyos, ito rin ang magpapasakdal ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, ano man yung imperfections na meron tayo at the moment, through continuously hearing the Word of God, tutulungan tayo nitong bumangon, tutulungan tayo nitong makalaya sa ating mga kahinaan, hanggang ganap natin itong ma-overcome, no, para patuloy tayong makalakad. No? It is the Word of God. No? Alam nyo, kahit na matinik yung landas, kahit na mahirap yung dadaanan natin, it is the Word of God that will fuel us para makapagpatuloy tayo doon sa paglalakbay sa buhay Kristiyano. It will never be that easy. But God has this promise. He will never leave us nor forsake us. So, patuloy lang tayong umasa sa pangako ng Diyos, patuloy tayong magtiwala kay Jesus. Ano yung ibig sabihin ng pagpapatuloy, no? O pamumuhay doon sa pagiging malaya? Sabi dito, it's important to remember that freedom in Christ is a journey, not a destination. Well, a lot of people will throw a lot of false accusations to us. No? Minsan makakarinig tayo ng hindi maganda mula sa maraming tao. But remember, ano man yung pagkukulang mo at the present, at a given moment, it is not who you are. No, ano man yung kasalanan mo in the past, ano man yung pagkakamali mo ngayon, gaano man kaliit o gaano man kalaki yung pagkakamali na to, hindi ikaw yung pagkakamali. Yung pagiging malaya kasama ni Kristo, hindi ibig sabihin niya na bago ka overnight. Patuloy kang binabago ng Diyos. It is a journey. Ang importante, nagsisimula na yung small step through Christ Jesus. Kaya umaamin na tayo sa kamalian natin, kaya tayo nagsusuko sa Diyos because we know we cannot do anything about our present situation. And we are allowing Him to be the one to take over kasi hindi na natin kaya. At alam natin hindi natin kayang ayusin at baguhin ang ating mga sarili. And the good news is, nagsisimula tayo the moment we have realized na may mali sa atin. At kung hindi man natin kaya at a given time, gusto natin, pinapaayos natin yung sarili natin sa Diyos. Salamat po sa Diyos na lagi na nag-aayos ng buhay natin. There will be times when we are tempted to return to old patterns of behavior, but don't despair. With Jesus by your side, you can always find your way back to freedom. This is the good news of being a Christian. I can still remember when I was still a little kid, no? Sabi nung kanta, babalik ka rin, babalik ka rin. Darating yung mga punto ng buhay natin na parang gugustuhin nating balikan yung luma nating buhay. Or parang natitempt ka na balikan mo yung lumang buhay. But praise be to God. His Spirit is already in us. And that Spirit of God that is in us and the Word of God that is in us will be the one to sustain us. Para wag na nating lingunin yung dati nating buhay. Para makapagpatuloy na tayo dun sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung buhay na hantong sa langit. Again, your past will never define who you are. If you fall, get back up and keep moving forward. God's grace is sufficient for you. Sabi nga po, 2 Corinthians 12 verse 9, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. At sinasabi ko sa inyo, sapat ang tulong ko sa lahat ng pangailangan nyo. Sapagkat kung kailan kayo mahina, doon kayo malakas. Sabi ng Diyos sa ibang salin, no, sa wikang Filipino. Kaya kumbaga parang sinasabi ng Panginoon dito na ang ipagmamalaki niya ay yung kapangyarihan ni Kristo na sumasa kanya sa panahon na mahina siya. Alam niyo po,
Sa panahon kung kailan tayo mahina, sa panahon kung kailan tayo dapang-dapa, doon na ma-magnify yung glory ng Panginoon. Sometimes, dadalhin tayo ng Diyos sa wilderness to teach us. No? Something is wrong with us. May mga bagay na inaayos sa atin ng Diyos. At patuloy na inaayos ang Diyos. Hindi niya tayo dinala sa isang sitwasyon kahit hindi natin naiintindihan, kahit napakasakit sa atin, kahit napakapangit ng sitwasyon na yun sa tingin natin, for no good reason. He has His reason. And we are in that situation. We are in great pain. No? Not because God wants us to suffer, but because God would like to teach us a lesson. Salamat ang Diyos hindi nasasawa sa atin. No? And in conclusion, lagi nating alalahanin, no, kapag yung parang pakiramdam natin, hindi na tayo makaalis dun sa sitwasyon na mayroon tayo. Hindi tayo nag-iisa dun sa ganong klase ng sitwasyon. And the truth of the matter is, mahal tayo ni Jesus at gusto niya tayong makalaya doon sa mga bagay na bibigay ng bigat sa atin, sa sitwasyon na kinapapalooban natin at tingin natin ay umaalipin sa atin, nagnanakaw ng love, peace, and joy na meron tayo. And napakasimple lang para makalaya. Are you going to accept yung offer ni Jesus for deliverance today? It will not be tomorrow. It will be now. Kung nandun po tayo ngayon sa pace ng buhay natin na sobrang bigat, hindi natin maintindihan. Narito yung Diyos na hindi nagtataboy sa atin. Narito yung Diyos na tunay na nagmamahal sa atin. Hindi niya tayo sasaktan, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. His name is Jesus. Pwede tayo ngayong lumapit sa Kanya. If this is the first time na narinig mo yung nakapakinig ka ng salita ng Diyos, sumunod lang po kayo sa isang napakasimpleng panalangin, and this will make a significant change in your life. Matagal po ako matagal akong inalipin ng aking kasalanan. Matagal akong inalipin ng maraming alalahanin, takot at pangamba. Tulungan mo ako na magbago. Tulungan mo ako na makalaya sa kasalukuyang sitwasyon ko. Pumasok ka, Jesus, sa buhay ko. Ikaw ang maghari. Ikaw ang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw ang magpatakbo ng aking buhay. Sa araw na ito, kinikilala kitang anak ng Diyos. Sa atin naman po na matagal na nasa gawain ng Panginoon at mabigat yung sitwasyon na kinalalagyan mo, lagi po nating alalahanin. Kailangan lang natin lagi bumalik at lumapit sa Panginoon. Panginoon, patuloy po kami na nagsusuko ng buhay namin sa iyo. Lahat ng aming takot, lahat ng aming pangamba, lahat ng aming iniisip, ang aming sitwasyon, ang aming lakas, ang aming kahinaan, ang lahat ng bagay na mayroon kami, ang lahat ng pangamba, ang lahat ng takot. Pumilos ka po sa sitwasyon ng bawat kapatid. Kumilos ka po sa sitwasyon ng bawat pamilya. Kumilos ka po sa kalalagayan ng bawat isa. Anumang bigat ang mayroon sila sa pangalan ng Panginoong Yesus. Igawad mo ang ganap na kalayaan. Ano man ang umaalipin na ito sa kanila. Sapagkat ikaw ang Diyos ng kalayaan. At sino mang pinalaya ni Jesus ay ganap ng malaya. Angkinin po natin, ang sabi ni Jesus sa isang pagkakataon may lumapit sa kanyang bulag. Kung ibig mo, Lord, loobin mo lang, gagaling ako. Ang bulag na ito ay hindi lang naniniwala. Ang bulag na ito ay buong-buo ang kanyang pananampalataya na kaya siyang pagalingin ni Jesus.
Isa lang ang kanyang tanong, kagustuhan kaya ng Panginoon na gumaling siya? Ang sagot ng Panginoong Hesus at siya rin sagot sa ating lahat ng Panginoong Hesus sa araw na ito, ibig ko, gumaling ka. Ibig ko, makalaya ka sa anumang sitwasyon na aalipin ka ngayon. Salamat po, Ama, sa pagdinig sa panalangin ito ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po at muli po, mapagpalang gabi sa ating lahat. Amen! Hallelujah, hallelujah Lord Jesus, hallelujah. Alam ko po na tayong lahat ay napagpala ng salita ng ating Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa pag-invite ng ating gawain. Gaya po ngayon, Midweek Fellowship. Ginaganap po ito ng 6 to 8 p.m. po. Siyempre, yung ating Youth Fellowship, every Saturday, ginaganap po ito 5 to 6:30 p.m. At ang ating Sunday Fellowship na sama-sama po tayo magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon. Ginaganap po ito 9 to 11 a.m. sa umaga po. At sa hapon naman po 2 to 4 p.m. At minsan pa nga po, purihin po natin ang Panginoon. At siyempre po, pastor natin, siyempre, mahal po natin ang ating pastor. At ang community ng lingkod, mahal natin. Siyempre, pamilya natin, mahal natin. Dahil una tayong inibig ng ating Panginoon, one in love, one in Christ. At patuloy po tayong manabik sa salita ng ating Panginoon. At ngayon naman po, ang tema po ng taong ito, para kay Kristo, ang lingkod, patuloy po sa pag-ayo. God bless us all po, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah.